all that is therein, and the cattle thereof with the edge of the sword. Thou shalt gather all the spoil of it into the midst of the street thereof. Shall burn with fire the city, and all the spoil thereof, every whit. For the Lord thy God, it shall be an heap forever, it shall not be built again. And there shall leave not of the first thing to the ninth man, that the Lord may turn from the fierceness of his anger, and show thee mercy, and have compassion upon thee, and multiply thee, as he has sworn unto thy father. Sabay-sabay. And thou shalt hearken to the voice of the Lord thy God, to keep all his commandments, which I command thee this day, to do that which is right in the eyes of thy God. Let's pray, Lord. Salamat sa mga salita, Panginoon, na ginawa rin namin quiz, Panginoon. At ngayon po ay lalo po namin aralin pa ano yung mga nuances dito, Lord, mga katotohanan, principles na applicable naman even sa amin, at hindi, ano rin yung mga hindi applicable. So I pray, sabay yung lingkod, kita namin dapat makita dito, Lord, intindihan, and therefore i-apply pa nga sa aming buhay. At lang po, Lord, again, yung mga ganitong klase ng activity, Panginoon, pag-aaral, ay mahalin namin bilang parte, Panginoon, ng instruction sa amin bilang mga anak ko, Lord. So yun lang po, Lord, kaya malo natin. In Jesus' name we pray. Amen. Ako po na po. Okay, so good afternoon sa lahat. Kasi ba kayo dito? Lulubog yung bangko. Dito, meron dapat dito. Stephen. DM, dito kayo. Nibad. Yan. Stephen, dito ka. Ikot-ikot ka na naman dyan. Ha? Init Okay. So yan, nakita natin, no, medyo diniscuss ko po yung 14 tsaka 15 para dahil bagay ng quiz, no? So again, naka-record lang, no? Yung 14 about mga dietary law. So medyo detalyado po yun, no? So inaral na po yan ng mga ano din natin medyo, no? Bakit iba yung clean? Anong pinagkaiba pala ng clean sa unclean? Pareho namang madumi yan pag hindi nahugasan. Diba? So pwede nating i-derive yung madalas pong inano kahit sa mga sakit, di ba? Pag may sakit daw, lalo yung bodily fluids, ano ba yun? Naalala niyo yung nabasa niyo yan, si Leviticus. Contagious. Actually, kinanood ko lang yung isang ano nun eh. So, nakakahawa. So, actually, binigyan tayo ng Diyos yun ng clue. No? Kaya hanghanga po yung mga scientists dyan sa Bible eh. Paano nalaman na kailangan sunugin? Diba? Pag may nakakahawang, pati yung description ng leprosy, kaya lahat yan po, inano ng science eh. Ako ngayon, meron akong H dito. Alam nila yan kung anong klase, sa kulay, sa gaano kalaki. May science behind that. So kaya kahit yung leprosy, may kamukha kasing sakit yan, hindi naman kamukha-kamukha, so tinitingnan. And then, yun, nalalaman kung ano dapat nang gawin. At madalas yung quarantine, di ba? Pamilyar tayo dyan. Kasi nga, so ginagawa, pati bahay. Kasi nga, dumidikit yung ibang sakit dyan. Ganon din yung mga gamit. Okay? So ngayon, medyo ma-relate natin yun sa mga hayop din. So, kaya ngayon, again, science, pinatunayan science, bakit yung scales, of course, yung scales ay mas effective para alisin or shield yung isda, no, sa mga possible na ang tawag nila dyan, harmful virus. Tawag nila dyan ay hindi lang microorganism but yung fat pathogen. Okay? So yung mga nakakasamang, alam mo na, maliliit na organism, yan. So nakakahanga yung Bible. Pero ngayon kasi nga, alam nyo na, modern times, tsaka yung pagluluto lang, ayan ay piniprescribe din ng Bible, tsaka ng science, di ba? So yung iba sa atin, kung makakain ng hilaw, sigurado yung malinis. May knowledge na, pero mas sigurado po, tsaka mas malasa, tsaka mas masusustansya pag niluluto. Okay, so binilisan ko lang yan, yung mga dietary law. So spiritually, wala nang ano yan sa atin. Wala nang inutos sa atin dyan.
Ganun din sa holiday, and then sa, nabanggit kanina, mga ceremonial law, lalo yung mga offering. And then sa 15 naman, makikita natin din yung paano tumulong nga. Meron tayong series niyan, no? So, hindi yung pinapatubuan, pero dapat din magbayad. Pero yung may mga bagay na hindi applicable sa atin, tulad ng 7 years na yun, anong ibig sabihin nun? Pero siguro pag gano'n, makakalimutan mo na rin yun. No? Pero ang pangako doon, yung nagpapautang, pinagpapala. Amen? Yung kabaliktaran nun, ano? Ganon din yun. Okay? Nakuha niyo ba yan? So, pero actually, isa sa mga pangako, isa sa mga sign, yun nabanggit din sa 15, di ba? Sinabi rin yun. Basahin natin yung gusto kong ano doon. The Lord, yan. So, lend is papuutang, pero sinabi dito sa Proverbs, He that pity upon the poor lendeth unto the Lord, and he that hath given will he pay him again. Okay, pag ikaw din papautang sa di ka na binayaran, para ka nagpautang sa Panginoon ngayon. Kasi yung blessing doon. Siyempre, pag nagpautang ka sa Diyos, ano? Babayaran niya, interest pa. Diba? So, yun yung prinsipyo dyan. Na hindi natin itatakil masyado ngayon. Kasi nga, ibang focus natin ngayon. Okay? Dito tayo sa Deuteronomy 13. So, mapapansin niyo po dito, may parang 3 category dito, pero isa yung prinsipyo niya. Ganito tayo may hirapan. Okay? So, nabanggit niya kanina ni Bud, inisa-isa niya na eh. So, medyo personal, and then maramihan. May generic muna, no? Basta mayroon daw isang prophet, or actually false prophet tong example dito, no? At yun ang nangyayari, isa-isa, may pamilya, or buong city. So, pero may gusto akong banggitin din sa Deuteronomy 13 tayo, no? Sa Deuteronomy 18, may another parang prinsipyo na gano'n, pero may pagkakaiba. So, ito po ay sinabi para matukoy natin sino ba yung mga totoong propeta. Isang ano to, napaka-importante yung prinsipyo ito kasi nga po, kahit sa atin sa church, no? Kaya, yan, pag tayo ay mag-aakay, isa-isa hindi malawala sa kanila eh. Ba't sabihin nila, ba't naman kami dyan sa inyo, bakit hindi dito? Tama ba? Kaya yung mga relevant, legit question na talagang dapat alam din natin sagot, no? Though iba sa atin kasi, kaya naakay ka dito, salamat. Kung yung iba, walang resistance kasi, diba, kaibigan eh, di ba? So, yung iperang iba, paano na, di ba? Yung mga talagang, sabihin nating complete stranger. Di ba? So, kaya, dapat alam nyo to ngayon. So, dito muna tayo sa Deuteronomy 18. Sinabi dito, ayan, so binanggit dito po yung actually description to kay Jesus, no? Yung prophet na darating, na tunay. Masahin ko na rin, I will raise them a prophet among their brethren like unto thee. So, ang Diyos sinasabi kay Moses. So, isang makapangyarihang prophet kasi tinutulad kay Moses, hindi basta-basta si Moses. Amen? So, meron pa daw isa. And I will put my words in his mouth, and he shall speak unto them all that I command him. It shall come to pass that whosoever will not hearken unto my words, which he speak in my name, I will require it of him. So, sabihin, makapangyarihan itong prophet na to. Pag sinabi niya, yun yung totoo. Ngayon, after Moses and before Jesus, marami na mga prophet din na legit. No? Pero, isa lang tinutukoy din, a prophet. Kaya, sa Old Testament, nakilala nga yung Christ or Messiah. So, si Jesus nga po yun. No? So, ngayon, siyempre, paano nga natin malalaman? Di ba? Kahit ngayon, daming mga false prophet, paano natin malalaman? Sabi dito, but the prophet which shall presume to speak a word in my name, which I have not commanded him to speak, or shall speak in the name of other gods. Okay? So iba yung Diyos. Talagang iba. Katulad ng Mormon, for example. Pareho ba yan? Kiniklaim nila yung pangalang Jesus Christ. Pero pag dinidescribe na yung pananampalataya nila, ano, iba yun ah. Diba? Maraming Diyos sa kanila, tatanggi nila sa una yan. Pero pag nakuha mo yung ano nila, alam mo yung, ano yan, kabisaduhin nyo lang yung word na to, yung kalob ba yun? Basta may planeta silang, ito, may nasa kanta nila eh.
naalala mo lang yung bad? Yung planet. Para lang alam siya. Hindi crypto. Mormon hymn song about planet. Nako. Sana makuha ko yung kebob, parang ganun eh. Kebob. Labo na ng ano ko. Yun, Kolob. Alam nila yan, hindi na pwedeng tanggi kasi kinakanta nila yun. So, itong Planet Kolob, isa sa maraming kesyo planeta at universe. So, ang Diyos daw, isang planeta, isang Diyos. Ang ganun turo nila. So, dito daw si Elohim, dito. So, sino nagturo sa kanila no? Kasi marami pa silang ibang libro. Okay? Na authoritative pa sa kanila. So, obviously, hindi tayo niniwala doon. Isa lang ang Diyos. Malinaw yun. So, yan. So, pag may nagsalita sa pangalan niya, ibang Diyos, maniniwala ka ba basta-basta? Ba't naman hindi basta kami? Naniniwala ako sa'yo. Bakit sa kanila hindi? Paano nga natin malalaman? Ito yan. Which I have not commanded him to speak, or that shall speak in the name of other gods, even that prophet shall die. Sino papatay? Okay? So, ito yung medyo pagkakaibang pag-usapan natin ngayon, ha? Okay? Kasi, alam niyo naman yung government sa time ni Moses, theocracy nga, tapos sila na yung bansa, sila pa yung church. So, ang batas na parang sinubukan sila ng Diyos, i-apply nyo sa inyo ito, ha? Though hindi sila nakasunod, eh. Mas pinili nila yung ba sinusunod nila, tapos unti-unting na-influensya sila ng ibang bansa, ba't tayo ganito, ba't tayo ganyan. So, hindi nila perfectly nasunod, pero later, masusunod dyan. Okay, so paano nga malalaman? If thou say in thine heart, how shall we know the word which the Lord has spoken? O, ito lang yung rule. When a prophet speaketh in the name of the Lord. So kahit pa Jesus din ang ginagamit niya, if the thing follow not, nor come to pass, hindi nangyari yung sinabi niya, that is the thing which the Lord hath not spoken. Ngayon, paano pag yung mga magikero, ganun yung kunwari, di ba? Aangat to, yung pala may magnet doon or something. Hanapin mo yung panluloko. Ganun na simple yun. Amen? Kaya yung mga false prophet, yung mga Pentecostal, ganun eh. Papagalingin natin yan. Nag-usap na pala to, no? Pag tinawag ko yung may sakit, ha? Forward ka, ha? Walang sakit yan, pero gaano yan. So, hindi alam mo di totoo yun. Kasi nga, hindi naman sila pupunta sa hospital magpagaling doon. Tsaka I believe talaga, sinabi sa 1 Corinthians 13, di ba? Hindi na kailangan yung mga ganong signs. May Bible, kompleto ng Bible. Pasang pa yun. Nung panahon nila, especially nung early church, kailangan nila yun eh. So, ngayon hindi na. Kaya alam natin false prophet yun. Ngayon talagang nagpagaling siya. Hindi magpagaling ka rin doon. So, doon may sakit ka, tapos napagaling yung cancer mo. Kunwari. Totoong propeta yun. Amen? Sinabi niya, next week, dating ng Panginoon, dumating nga talaga. Again, hindi mangyayari yun. Kasi sinabi na ng malinaw ng Panginoon, hindi mangyayari yun. Walang nakakaalam. The date and the hour. So, malinaw. So, pero yung pag may sinabi siya, at yung tipong hindi pwedeng dayain. Di ba? Katulad nung pinagaling kito, pwede kong kausapin to eh. At nag-RT-RT lang siya eh. May cancer po ako dati. Patunay na may cancer ka talaga dati at gumaling. Kung gano'n, pero nga hindi na kailangan yun. Anyway, yan. So, hindi siya mahirap. Kahit sa panahon natin ngayon. Basta paano natin mali yung Catholic, for example. Tingnan mo agad yung aral. Ngayon, meron na naman sila yung mga santo-santo, kaya siya dapat may miracle. Malay ba natin doon? Tapos puro ganun lang. Hindi mo siya invalidate, yung sabi doon. So, hindi mo papatunayan hindi kasi sabi, testimony lang ni ganyan eh. Gumaling daw siya nung siya inano nung santo. Definition pala ng santo nila, mali na.
inaral mo salita ng Diyos, hindi ka maniniwala doon. So, ganun lang kasimple yan. But the prophet hath spoken it presumptuously, thou shalt not be afraid of him. So, meron pala ditong talagang pag tunay na lingkod ng Diyos, may takot ka ba dapat doon? Yung sinabi kay Moses eh. Naalala yung nagalit ng Diyos sa Miriam tsaka kay Aaron. And then kay Dathan and Abiram ba yun? Tsaka kay Nakora. Hindi na kayo natakot sa lingkod ko. Yung iba takot na kasi naniniwala sa kanya kasi ginagamit siya ng Diyos na malinaw eh. Tapos ikaw wala sa'yo, wala lang. Okay, nakita niyo yun? So yung tunay na lingkod ng Diyos dapat hindi yung binabastos. Unless talagang hindi ka takot, ang gusto mo masamain. Malinaw to ha. So ngayon, babalik tayo sa 13. Kasi ito yung unang aral dito, na pwede nating malaman. Binigyan tayo ng Diyos ng way para ma-determine natin yung mga tunay. Ngayon, balik tayo sa 13. So ito na naman, if there arise among you a prophet or a dreamer of dreams, and give it the assignment. Ano yung pare-pareho dyan? Prophet, nag-prophesy, either future event, or itong sinabi ng Diyos. Iba naman, dreamer of dreams. So medyo natupad yan kay Daniel, tsaka kay Joseph. Okay? So totoo naman yung kasi sinabi rin yun sa kay Genesis nga, kay Joseph, na pinapakita ng Diyos, depende, kay Pharaoh kasi nangyari yun. So pinapakita minsan ng Diyos, kung gusto niya, sa case nga sa Genesis, sa 40 yun, kay Joseph, di ba? Para isalba yung Israel. So, may mga pagkakataon na gano'n. Pag nangyari, sinabi niya, ito yung panaginip, tapos nangyari talaga, at hindi pwedeng tao lang gumawa nun, ano mo gagawin yun? Paano mo hulaan yun? So, yung give it the a sign or wonder, the same thing, no? So, kasi nga, pag hinulaan mong nangyari, nakaka-wonder yun, nakaka-amaze yun, di ba? Ngayon, ito na yung sabi kong pinag-inumpala natin sa Deuteronomy 18. Ito, and the sign or the wonder came to pass. So, nangyari na. So, ibig sabihin, may kapangyarihan din talaga to. Pero, ito yung pero, saying, let us go after other gods. Nakita niyo yun? So, kung kahit na, meron talaga siyang legitimate miracle kung ano man yan. Pero ang sinasabi pala sa'yo, ay, alam mo yung Diyos okay din yan eh. Pero dito, meron mas magandang Diyos, ganyan. Subukan na natin ibang Diyos. Alam mo na agad. Kaya point number 1, again, which is applicable mamaya, no, sa mga kamag-anakan natin and then sa city. Point number 1 ko dito para ano dapat natin gawin. O yung mga aral dito sa chapter na to. So, mind what people are telling and leading you to. Sa Tagalog, mag-isip-isip ka pag may kung saan ka dinadala ng mga, di ba? Ito yung dapat alam natin. Alam ito, sa dami ng hirap natin sa church eh. Kasi iba sa inyo ay mabubulungan lang. Di ba? Ay, mas maganda ata sa sa Isoriano. Bakit naman? Eh, nakatanga ka rin, hindi mo alam. Hindi ka ligtas or mahina ka lang. Ang dami namin doon, gasayawan pa nga kami. May libre pa nga doon eh. Kaso, anong kaligtasan nyo ba doon? Eh, gumawa ka lang na mabuti. Yung nasabi sa Bible, palagay nila, yung nasabi sa Bible, pero hinata kung saan-saan. Hindi galing kasi linaw na sa atin na call upon the name of the Lord and thou shall be saved. Believe in thine heart, thou shalt be saved. Malinaw. Hindi ganun yung sa kanila. Bakit? Iba yung Diyos nila. Kasi yung Diyos nila, kailangan ini-require kang magsisilat ng kasalanan mo, ano pa? I-require kang gumawa ng mabuti, maglingkod. Iba yung message. Ang Diyos hindi yan Sino yung tao ditong iba yung sinabi ngayon, bukas iba na? May nakita na ngayon ganyan tao. Yung mga tao ganyan eh. Kasi minsan, nagkamali ako, so tinama ako ngayon, or dati tama ako, nagkamali pa, nakakalimutan mo, o yung tinatawag natin cognitive dissonance. Yung mga Calvinist ganyan eh. Sabihin nila, pinili nyo ng Diyos sa umpisa pa lang, wala ka na magagawa, kailangan mo ng palataya. Oo. O, sino nagbigay? Ang Diyos din nagbigay sa'yo ng palataya na yun. 'Di ba? Ito yung sinabi ng Diyos,
Kaya nag-soul winning din kunwari sila. Sandali, ano ba talaga? Pinili na ba? O may magagawa pa ba ako? Hindi na, wala na. So, nalilito. So, iba dyan, nalilito lang, kailangan akayin. Yung iba, talagang false teacher. So, anyway, ang Diyos hindi ganun. Okay, pag sinabi nyo dito, katulad ng binasa sa 18, hindi yung conflict dito. Kasi sabi, pag nangyari, kailangan maniwala ka dun, di ba? Pero, may pero dito. Kahit pa nangyayari, kahit nagmi-miracle pa eh, demonyo, nagmi-miracle din eh. Pag kontra na, ibang Diyos na. Dinidescribe nila, ibang Diyos yun eh. Catholic, ibang Diyos niyan. Hindi, isa nga lang tunay na Diyos. Mahirap pa sa paliwanag ng simpleng bagay, no? Isa nga lang tunay na Diyos. Pati kinikilala nyo ba? Pinapakinggan nyo ba? Yung Bible nyo pa lang, iba na. Yung iba, hindi perfecto ang Bible nila. Ang Diyos nila, hindi omniscient, di ba? Si Soriano. Hindi na omniscient, hindi omnipotent. O, ibang Diyos yun. Malinaw. Eh, pag nililigaw ka daw doon, binubulungan ka, huy, huwag na tayo dyan. Kasi ano ba yun eh, once save, always save yun. Hindi naman ganun ba yun? Para namang hindi ata patas yun. Nilalayo ka na sa tunay. No? Dito ka na sa tunay, nilalayo ka. Anong sabi ng Diyos? Pero ito pa, which thou hast not known. Kaya importante, maunahan talaga tayo lahat sa tunay. Ngayon ba kasi baka sabihin, ay nauna kami, nauna ang Katoliko. So, hindi ko alam yung Baptist na yan. Pwedeng ganun, di ba? Sabihin nila. Pero din again, mali nga pa rin eh. Sa ibang bagay, mali yun. So, kung nauna man ang Catholic sa'yo, nauna Catholic sa akin eh. Pero naalala ko, sandali, hindi naman ako namili niyan eh. Di ba? Oh. So, nauna eh, paano kung nauna Muslim sa akin? Amish, kung ano man yan. So, dapat nauna sa'yo. Nakilala mo, di ba? Ulit-ulit po yung type nyo sa Jude, di ba? Yung, tsaka kayo sa 1 Corinthians, sabi ni Paul, tinutukoy niya yung kaligtasan, yung Panginoon na nagligtas sa'yo. Tinanggap mo. Una at yun na yun. Tapos na yun. Wala ka nagdadagdag doon. Ang problema sa mga gospel ng iba na hindi sila siguradong ligtas, hindi tapos hindi settled yun eh. So, hindi pwedeng ipasok yun dito. Yes ba? Medyo strong with tayo ngayon ha. And let us serve them. So, alam mo na talagang nilalayo na kasi maglilingkod ka na sa Diyos nilang iba. At pag hindi lang pagpaniniwala, pag naglilingkod ka na, alam na yan. Nagtatides ka doon, pupunta ka doon, suportahan mo yon na hindi naman ito yung tinanggap mong pananampalataya na tama. Okay? Anong gagawin dahil sa mga yan? Gaano katindi ang kaya ang title pala natin is The Lord Your God Proveth You. Yan yung unang title. Pero yung second title natin, para maintindihan natin yung gravity nito, no? Death to false prophets and that turn away people from the Lord. Haba, no? Death to the false prophets. Pwede nyo na lang. Pa-negative eh. Yun talaga eh. Ba't naman papatayin? Basta ba't natin sila pabayaan? Yun nga, malaking pagkakaiba kasi nung panahon ni Moses nga, yung gobyerno nila, yun na rin yung church. So, equivalent yan sa atin, hindi natin papatayin. Ha? Kunwari, ito si mga ano. Pag-pray lang natin. Namatay na. Amen? Tulad ng isang, namatay na isang Calvinist. So, pag ganun kasi, pag pinag-pray mo lang, kung mali ka man, di ba? Nasa Diyos na yon. So, yan gusto ko sabihin doon. Pero hindi po masamang mamatay kasi daming nililigaw. Ito, matulad nito. Mamaya, pareho ito mamaya sa baba. So, pag nililigaw ka na, inaalis ka sa tunay na Diyos at diyan ka mapabuti, diyan ka mailigtas na, inaalis ka pa. Anong sabi? Thou shalt not hearken una, huwag ka makikinig. Okay, kaya point number 1 natin mag-ingat ka. Pag may sinasabi sa'yo, nililid ka, dito na tayo sa dito sa amin, hindi basta-basta yan. Okay, naalala ko sinati mo, siya sinabi nila, totoo yun. Yung nag-church ka, nagpabaptize ka na dyan, hindi yung basta-basta. Hindi mo lokoy ng Diyos. So, pag-isipan mo mabuti, pray mo. Totoo yun. Tayo na pagbiruan, no? Yan. So, kaya dyan yung title natin, For the Lord. Bakit hindi ka makikinig doon sa mga nag-aalis sa'yo sa, kahit man dreamer of dreams siya. Yung title niya, parang si Pacquiao, di ba? Nanaginip daw siya eh. Oh. Ngayon, ano naman? May Bible na eh. So, peke agad yun si Pacquiao, no? For the Lord your God proveth you. Eh, ba't hinahayaan ng Diyos itong mga false prophet na ito, hindi na lang patayin lahat?
Kasi sinusubukan tayo ng Diyos. At baka iba sa atin dito ay, alam mo na, hindi ka rin tunay. Feeling mo lang dito ay parang, mababaw lang, church. So, sinusubukan ka rin ng Diyos. Tingnan niya kung makikinig ka ba doon, kung ligtas ka na talaga. Pero yung iba ka kasi nagpanggap lang, di ba? Hindi talaga nauntindihan, tinanggap, hindi naintindihan. So, sinusubukan tayo ng Diyos. At, para malaman niya, mahal niya tayo, kung mahal natin siya talaga, ayun. Ang sinusubukan lang tayo. So, pero balik tayo sa topic, you shall walk after the Lord your God. So, in contrast nga doon sa peke, no? So, paano ka hindi maliligaw din? Kaya point number 2, the true God, the Lord should be your only God. Medyo obvious no? Pero baka lang sakali na loko pa kayo, subukan kayong lokohin. May Diyos daw, may God the Mother na nga iba Ganun kaloko itong mga to. May dumating na daw, sabi ng mga Koreanong kulto, dumating na si Jesus sa Korea. Sabi ng mga Chinese na kulto, sa China Inaabangan ko na yung mga Pilipino. Meron na rin. Si Kibuloy. Si Bululoy. So yun. So, dapat alam natin, ang Diyos ay isa lang. Hindi siya nagkakamali. Makapangyarihan siya. Sinulat niya kanyang salita. Maraming patotoo ng mga banal na lingkod niya. Madedetect mo agad yung pag may kasinungalingan. Amen? O dapat madedetect mo yun. Kung hindi, mapahama ka. Nasabi sa'yo. Sabi niya, doon ka lalakad. Kaya ito yung problema, yung mga nakukulto rin, na sabi natin ligtas nung una, hindi, ligtas talaga kaso, naliloko pa rin pwede yun So, ligtas ka, pero hindi ka lumalakad, no? Wala kang takot sa Diyos, hindi mo sinusunod siya, medyo-medyo lang, parang nakipaglokohan ka, ikaw yung maluloko din. Yun ang prinsipyo dyan. Sabi dyan, obey His voice and He shall serve Him and cleave unto Him. So, yung mga kinumpleto niya na dyan, may takot ka dapat sa Diyos, lumalakad kasama niya, sinusunod mo yung utos niya, sinusunod mo yung boses niya, siya yung paglilingkuran mo, huwag kang aalis sa Kanya. Cleave. Para di ka mapahama. Okay? Isa lang ang Diyos. Pag may nagpaalis sa'yo doon, naku, talagang, bakit? Di ba? Sa demonyo yan. At sabi dito, pinapatayan. So again, anong equivalent sa atin nun? Katulad niya, kahit ka mag-anak mo, for example. Yan yung mga mahirap na tanong po, no? May mga tanong ganyan. Paano po yung nanay ko? Bakla. At inaalis po ako sa Diyos. Huwag naman ganun. Ang hirap nun. So pero kung sakaling ganun na nga, may natin ganun. Siya po yung nagpapaaral sa akin, yung tito kong bakla, kung ano man yan. So kaya tayo, inaalalayan natin yung mga bata ganyan. Sumunod ka lang muna kung sa pero alam mo, mag-iingat ka, pray ka lagi, sa yung Bible. Pag laki-laki mo, alam mo na pipiliin mo. Kung ligtas ka, di ba? Kung pinapahama, nilalayo ka rin sa Diyos, kailangan ko ba sabihin sa yung kamakinig dyan? Ito na nga, sinabi na nga. Diba? Patayin mo nga So, equivalent na gusto ko sabihin, Paano, patayin mo? Patayin mo, ibig sabihin, turing mo nang hindi mo kamag-anak yun. At ultimately, tayo naman talaga magkakapatid Tama ba yun? Paulit-ulit sa Bible. Ang Diyos, ang Ama, Panginoon, Jesus, tayo magkakapatid. Kaya napaka-importante po niya na ayusin din natin yung relationship natin dito. Kasi iba dyan, nagkukulang, wala ako ditong mother figure, wala akong father figure, kasi iniwanan kami kung ano man yan, wala akong kapatid, wala akong kaibigan. In that way, importante po yun na ma-feel natin, di ba, yung kapatid, kaibigan, sa kanilang buhay. Amen? So, both physical and then spiritual. Kasi yun talaga, ang Diyos na nag-set nito Nakita nyo ba yun? So in a way, yung parang patayin natin sila sa, di ba? Sama naman Sino nagsabi sa'yo? Yung tanong. Matimbang ang dugo, basto! Anong timbang? Nasa sa'yo, magdi-decide ka Paano may talagang loko-loko kang Di mo makakontrol yun Tito, tita mo, kahit nanay, tatay mo, kapatid mo. Di ba? Sundin natin to. So, sinabi natin, patayin yan Put to death, he that had spoken to turn away from you. So, inulit pa. Sino papatayin? Itong taong to, nilalayo ka sa Diyos. Ayan. So, sinabi pa dito, pinaalala. Ito,
unahan ko yung sarili ko eh. Pero basta malinaw po yan ha. Point number 1 natin, mind what people are telling ha. Minsan sa bibig lang nagsasabi yan, chismis lang. Biro-biroan lang yan. Ano nagagawa niyo doon? Oh, talaga, puro Bible kayo dyan. Kaya sakit tata sa utak nun ha. Parang inaano ka na. Diba? Anong sakit sa utak? Di naman. Masanay ka din dyan. Eh, dito sa amin, puro takdakan eh. Yung mo dito. Dito, matin ka o hindi. Basta ano. Magiging Diyos ka pa. Yung Mormon, ganun eh. Dito, may yung libreng ano, ganyan. Ingat ka sa mga libre. Yung pabakunahan dito, di ba? Ganun ang ano nila eh. Libreng ganyan, libreng ganyan. Pati cancer, libre. Ingat doon. Okay, mind what people are telling you or leading you to. Number 2, the true God and the Lord should be your only God. Isa lang, exclusive yan. Yung Diyos mo, yung figure ng Diyos sa'yo, hindi yung dapat, ano kaya may mail? Ano kaya gusto ko next year? Uy, uso ngayon yung Chinese. Koreano ako eh. Ano bang religion sa Korea? May mga ganyan eh, mga Japan, anime. Total, puro pati language yan, pinaaral nila. Ano ba Diyos ng Japan? Yung ba? Shinto. Yun din, ako. Shintoism. Hindi ganun ng Diyos, isa lang ang Diyos. And number 3, ito. Appropriate justice prescribed by God's Word. Pag sinabi appropriate, dapat tama, inaalat mo. No? So ano kaya dapat gawin sa mga ganito? Yung ba sabihin? Pabayaan mo lang. So in a way, tama yun. Huwag mong patayin sa panahon natin ha. Kasi wala naman sa jurisdiction natin eh. Masikibuloy. Pero salamat nga na nakulong. Pati si Duterte daw, ewan ko pa, nagdadrama na. Kanya-kanya na yan kasi kanya-kanya style na yan eh. Si Gloria nga, naalala ko tuloy. Si Gloria, si Chief Justice, lahat yun, ano eh. Parang ngayon, si Jinggoy na naman siguro. Ano? So ano dapat? Pag false prophet, bayaan mo lang kasi galangin din natin. Iba, ganun pa eh. Ikaw pastor ka, siya pari. Ganun ba dapat? Hindi, sabi dito patayin. Yun ang prescribe ng Diyos, ng salita ng Diyos. So nabanggit ko na kanina, may katumbas yan. No? Kung ano man yan. So paano natin papatayin ko na si Pope? Sniper Pero sniper din ng doktrina lang. Salita. Ito lang ginagawa natin. Inaaral natin ano yung dapat sa kanya. Ito yung mali niya. At mali nila. Ito yung grabe yung gagawa niyang kasalanan. At damage sa pananampalataya ng napakaraming tao. Ang gagawin natin, let us tell that to people. Kaya yung Calvinista kausap ko kaninang umaga, parang pikon na pikon eh. Yung sinasabi, minawarningan ko lang ng iba eh. Bakit ka ba dito? Nanggugulo ka dito. Puro amen na kami dito eh. Kasi yung Calvinist nilang praise the Lord daw at nasa langit na. Tuloy, paano nasa langit yan? Mali yung turo niyan. Galit na galit. So, I'm doing my part. Are you doing your part? Hirap, di ba? Gahanap ka ng away niyan eh. Inasabi nila. Paano masabi naghahanap ng away sa nagwa-warning? Hindi nga. Diba, kaya nga nabanggit natin yung kanina soul winning eh. Ang feeling ng mga yan, ini-invade natin sila pag soul winning tayo. Diba? Parang si Bob. Pastor Bob ba yun? Hindi naman sa kanya yung lugar, feeling niya sa kanya. Ganyan yung mga katoliko ng iba. Kahit yung mga iglesia ni Manalo, di ba? May soul winning tayo doon. Kanila daw yun. Ganyan mga yan, mga megalomaniac. Ibig sabihin, kapangyarihan sa lupa ang gusto niyan. Kaso mas makapangyarihan tayo. So in a way, papatayin natin sila ng doktrina. Alamin mo. Kaya maniwala kayo, dito yung labanan eh. Ako nakikita ko dito yung binabitawan yung bola eh, pag di nakikinig sa preaching. Ito nga pinupuntahan natin dito eh. Tulog ka. Kumbaga sa gwardiya, alam niyo ba ginagawa sa gwardiya pag natulog sa trabaho? Pinapaalis yun. Ayun nga trabaho mo, hindi mo nagawa eh. Ba't ka pa andyan? Na-witness ko yun kasi nagagawa ako ng payroll system dati. Hindi yan doon ako sa nag-aaway, umiiyak na doon. Sir, ano kayo? Tanggal ka sa trabaho, parang ganun. Ngayon, sa isang propeta na dapat niya pangalan yung katotohanan ng Diyos, yun ang alang gagawin mo.
Tapos, iba ang pipreach mo. Dapat pinapatay ka na. Ba't andiyan ka pa? Nakita niyo ba yun? Kahit mga pastor minsan, pagtamad, parang gusto mong palitan mo na to. Ang ginagawa nito dito. Amen? Kahit Baptist preacher, ano nangyari? Pinagpala ka ng Diyos. Ang ginagawa mo dyan, tamad-tamad mo. Ngayon, may nag-aaway ng bansi na Kasi nga parang may compromise pala. Unti-unti talagang compromise. Mga Baptist din, unti-unti yan. Una, nakatakot yan. Nag-iisip ng pera. Ayaw masasaling. Gusto sikat. Pogi. Nagko-compromise na yun sa mga sinasabi niya. Unti-unti yan. Ngayon, yung matapang, titirahin ka talaga. Kasi kalabang ka in a way. In many ways, kalabang kita. Kung iba pinipreach mo dyan. Tapos, dahil mo niloloko. Nakota niya, so mabigat to. Dahil ko nabanggit sa inyo to, ito lang na pag nagkataon lang dito yung ating text. Pag may prophet, dreamer, patayin yan. Pag salungat yan sa kalooban ng Diyos, na totoo. Nagyan, pinag-usapan natin ito, kaluluwa pinag-usapan natin dito, mapahamak hindi ang biro. Amen? Yun. So, appropriate justice, huwag niyong iisipin, never niyong isipin ang Diyos naman, masyadong harsh. Patay agad, di ba pwedeng Yun nga sabi, ulitin pa mamaya yan. Bibigyan mo na itong points sa mamaya, ulitin natin. This time, sa pamilya and then sa city. No? So, principle number 4, so verse 5, sabi dyan, doon sa bandang huli, no? Bakit daw dapat patayin yan? Kasi inalis ka sa gusto ng Diyos, at sino ba ang Diyos? Parang ganito, yung mga alam sa politiko, kaya magulo yan Kunwari ito kunwari si Rain ay tinulungan ko, maging mayor. Diba? Kunwari ganun. Hindi kilala, pero tinaas ko yung kamay. Nanalo siya ngayon. Pag pinagtaksilan ako ni Rain, anong gagawin ko sa kanya? So, masama loob ko, dahil sa akin, nanalo ka. So ngayon, anong kabaliktaran? Anong equivalent sa Diyos? Ang Diyos nagligtas sa'yo. Siya nagbigay lahat. Tapos siya yung tatalikuran mo. Sige nga. Ito pwede niya ang talikuran kasi taksilan naman niya sa politiko Ganyan naman yan Pero ang Diyos, pag tinagtaksilan mo, matay ka. So pinapaalala sa atin, ano naman? Hinaan na to. Load check. Yan. So pinapaalala lang sa atin, kaya point number 4 ko dito, consider the fact that we owe everything to God. Ganun kasimple. Pero hindi mo pagtataksilan yung lahat na siya nagbigay sa'yo, lahat. Ito yung lahat. Talino, may pera ka ngayon, may standing ka, status mo, may nagmamahal sa'yo, buhay ka pa. Lahat yan sa'yo Sa Diyos, ginawa sa'yo. Kaya sabi niyo, which brought you out of the land of Egypt. Okay, ulitin ko Because He had turned you away from the Lord your God. Sino ba ang Diyos? Siya lang naman nagligtas sa'yo. Yun lang naman. Niligtas ka, inalis ka sa house of bondage. Ang equivalent sa ating mga niligtas ng Diyos dyan. Papunta ka sa impyerno, inalis ka doon. Nilagay ka pa sa maayos na lugar. At ano pa yung ginagawa daw ng mga false teacher? Trust the way out of which the Lord commanded it to walk in. Sinabi na ng Diyos dito. Pansinin niyo kunwari kayo magkapatid. Pag hindi ka nabuisit, kunwari sabi nung itong anak magkapatid, Stephen, magluto na kayo Pagdating namin, nakaluto na kayo Tapos ni Peter, hindi, maglaro pa tayo. Tapusin mo yung ganito mo Hindi, maglaro tayo. Di mo may buwisit ka doon sa ba't? Ba't mo ako inaalis dito? Dito ako matututo, dito ako papalain, di ako mapapalo. So mabuwisit ka dito, di ba? Ganon ginagawa ng mga false teacher At grabe yung mga yan, kung paano man loko yan, lahat na lang. Gagayahin kunwari yung Bible, di ba? Kunwari yung doktrina, may gaya din. Nakakawa ibang tao ka, talagang di nag-iisip din kasi iba. Problema natin nila yun, di ba? Hina-hina. Ayaw nila ng preaching na ganito, ang tagal naman. Yun ang kailangan Gagawin natin.
Ngayon, Diyos yan. So, never nating allow na alisin tayo sa tama. Kung ano sinabi ng Diyos, yun. Lakaran natin. Pag may nag-aalis sa'yo doon, dapat ingat ka agad. Ba't mo inaalis dyan? Dito. Kaya sabi dyan, so shall thou put evil away from the midst of thee. Yan, sabi, pinatay na yan, o kaya yung equivalent natin napatayin, alam mo na. Kasi kaya dyan, katulad ni Abad, for example. Dahil medyo may magalang daw sa kanila dun yung iba dun. So, habang ginagalang mo yung false teacher, na-influensyahan ka nun. Amen? Katulad nga ng mga Calvinista to, wag mo sasalingin yan kasi ginamit ng Diyos yan. Okay, kung ginamit siya dito, and then nagkalat siya dito. So pag pinabayaan lang natin gano'n, wala tayong sinabi, patuloy na mangyayari kahit patay pa yan. Nakaka-influensya pa rin niya. Kaya sabihin natin, no, false teacher yan, si Billy Graham. Kailangan sabihin nyo, patay na kayong tao. Yun nga, damage pa hanggang ngayon. Kailangan nating tirahin. Yun. So, malinaw. So, next batch. Ito naman, parehong-pareho. Kanina generic. Pero pa sinasabi ngayon dito, kahit na yan ay kadugo mo. Okay? Kapatid mo man yan, sino man yung kapatid nyo, itiwala kayo. Yung iba sa atin, wala. Yung iba, meron, no? Kasi kapatid ko yan, kasama ko na yan, bata pa kami naglalaro, ganyan-ganyan. So what? Paano kung nilalayo ka sa Diyos niyan? Sige nga, kahit nanay mo, kahit anak mo babae, asawa mo pa yan. Di ba? Ang ginawa siya kay Solomon, talino ni Solomon, sa dami rin yung asawa, naloko rin siya. Kaya ito yung sinasabi dito, itong dapat natin gawin. Or thy friend, which is as thine own soul, best friend. Diba? Best friend mo, bakla. Ano, ba't ka nga? Ano, wala ka na mahanap? Ano yun? Wala na talaga makita niya. Wala kang pananampalataya. Ang dami dito. Amen? Amen. May ibang Diyos ang ano natin. Yung ano, kahit umagatin tayo o hindi, okay lang. Tapos may kanya-kanya tayong Bible of the month. Bago-bago, may Jejimon pa na Bible. Sabi dyan, so ito maganda, may sample naman kaya nga minsan inaaral natin po yung mga Diyos-Diyosan ng iba para alam din natin na sinabi na ng Diyos yun na may ibang Diyos-Diyosan. Diba, mahilig sa ganyan Yan, yung mga Diyos-Diyosan nila, kahit saan pagaling yan, sabi dito, thou shalt not consent unto him, nor hearken unto him, huwag kang makikinig, huwag kang papayag, neither shall thine eye pity him. Ba't siya maawa? Kawawa naman sila, tao rin sila hindi mo alam, demonyo nagkatawan tao, hindi mo alam. Or, taong talagang deeply influenced ng demonyo. Kaya sinasabi ng Diyos, nakikita niyo ba yan? Nakikita ko. Kaya nga, dito tayo na. Huwag kang maawa ka sa Diyos. Hindi ka. Kasi maawa ka sa sarili mo. O yung hindi tayo maawa sa Diyos, ibig sabihin, consider natin ng Diyos. Di ba? Hindi siya yung dapat nating iwanan. Kung hindi mo pa naintindihan yun, neither shalt thou spare. Ay, wag na to. Okay na to si Kibuloy. Yung witch. Ano natin, patayin. Pero yun si Kibuloy. Wag mo spare. Sabihin, wag mong paligtasin. Ang pinag-usapan dito, parusa. Okay yan, sabi sa 9. Thou shalt surely kill him. Sabi din thou shalt neither thou conceal him. Itago mo para hindi makita. Paano natin ginagawa yung tinatago? May mga way Di ba? Ayan, so huwag kang maawa. Dapat yan namatay. Thou shalt, thy hands, ito pa. Parang yung kwento kay Charlie Kirk. Ewan kung totoo yun Basta kesyo yung tatay daw nung anak, di ba? Si Tyler Robinson ba yun? Kung sino man yan. Siya yung nagsuko. Tama yun. Kung totoong siya yung pamatay talaga. Tama yun. Ikaw mismo yung magsuko doon. Killer yung ano mo anak mo kahit, anak ko yun killer anak mo nagkamali ka, nagkamali siya, ang parusa dyan patay, ba't mo itatago? Di ba? Ay, hindi ko alam nasaan. Hindi ko alam. Kaibigan ko to huwag kang maawa. Nakikita niyo ba yung mga tema dito? Hindi tayo nagsasabi niya kasi alam niyo, isa sa mga talagang charge sa atin madalas yan, ay, hindi ko na naawa, wala kang galang. Parang Calvinist kanina sabi ko. Nanggugulo ka lang dito Sigurado ka, ako ba yung taong gano'n? Ilalaw, nanggugulo lang. Ano yun? Bata, parang
Gugulo ako dito sa forum. Gugulo ako dito. Hindi, winawarning ako pero nililigaw yung usapan. So, gano'n na gano'n yung mga yan. Bakit naglulutangan yung mga kulto na yan? Sa palagay, nagkataon lang yon. Nakikinig pa ba? Sa palagay niya, naglulutangan lang yan ng wala lang. Hindi yan. May nagpa-plant niyan. Demonyo. Talagang pinopondohan yan. Puro kaloko. May flat earth pa. Mayroon pang Mormon. May Jehovah. Dito, Soriano. Ano pa? Hindi mo na naisipan. Para magulo tayo. Tayo naman, kaya mo lang, okay nga yan eh. May mga pag nagsaluhin tayo. Lahat ng tinatanggap ko eh. Sabi ko, huwag din ganyan. Huwag ganyan, tatanggapin mo. Yung demonyo yan. So, kill him. Ikaw daw yung una. Yung hindi natin, thine hand shall be first upon him. Again, tinutukoy natin dito, kamag-anakan na. Anak mo. Ito yung ginawa, serial killer pala. Anong gagawin mo? O yan, kahit itong serial killer na kulto pala. Anong gagawin mo? Dapat kung talaga sumusunod ka sa Diyos, ikaw mismo ito. Kaya atas magpatotoo ka sa tao. Itong kuya ko, kung sino man yan. Hindi sa Diyos yan. Ingat kayo dyan. Di ba? Para hindi na makapanloko. And afterwards, the hand of the people. So yun, susunod sila eh. Kasi titingnan ka pa yung asawa mo, ganyan. Pag napatunayan mo yun sa kanila, sila na rin mismo, magkakaroon sila sa mga nila. Itong anak nga eh, nagsasabi na eh. So again, sinong kalaban dito? False teacher, false prophet. Importanteng bagay yan. Dapat i-deal natin. No? Kaya ang point natin, consider the fact that we owe everything. Hindi, pala sa appropriate justice. So ulitin lang natin ha, ganun ulit. Mind the people are telling you, kahit pa yung kamag-anak mo, ang Diyos, isa lang ang Diyos mo, yung loyalty natin dapat nasa Kanya. Kaya again, kung kahit kuya mo yan, kahit kapatid mo, asawa mo pa yan. Then, justice, ganun din kanina, patay, ganyan, patay. And then, yes, hindi masama ang Diyos. Siya ang nagbigay ng lahat. Kung mali ka mga pagpatay niya, pwede naman yung buhayin yan eh. Nakuha niyo ba yun? And then, ito, binigay yung resulta. Kahit po sa panahon natin, ito yung mabilis na explanation. Bakit papatayin? Ayan sabi, and all Israel shall hear. Pag nakinig natin, kunwari, may isang serial killer dito, pinatay. Kaya falsely, kunwari lang, revive ang Pilipinas, ng mga Baptist sa Tamiyan. Tapos may false teacher dito, si Kibuloy, yan. Alam na alam eh. Pinatay na ng gobyerno. Matatakot na yung mga kulto dyan, mga siraulo dyan na ganito pala dito sa Pilipinas. Hindi ko nagagayahin ito. Ito yung inaalis po ng iba, no? Sabihin nila. Kahit mga anak natin, pag makulit, huwag mong mapaluin. Inatakot mo na may anak mo eh. Why not? Ganun talaga. Parang inaalis nila ito yung accountability tsaka yung takot. Nakikinig po ba kayo? Makinig kayo kahit sa minsan sa mga teacher niyo sa school, bawal mamalo ang magulang. Sino nagsabi sa'yo? Sabi ng Bible, pinapalo yan. Sino mas tama? Yung lalakas ng loob niya kasi nakikinig sa mga, alam yung mga teacher, kumukuha lang namin sa kung anong lesson ilagay sa kanila eh. Sino gumagawa ng curriculum? Diba? So tayo, kung naniniwala tayo sa Bible, hindi tayo mahirapan. Ngayon, kung may tama sila, tama. Kung mali, ito pa rin ang turo mo. Yun ang sinasabi ko sa inyo. And do no more such kind. So matatakos basically. Kaya dapat ginagawa yan. Pag heinous crime, kahit sa panahon natin ngayon eh, bitay talaga yan eh. Kaso ngayon, ang ginagawa, talagang, nilalabi yan. Alam ko, ang naglalabi niya, mga talagang loko-loko para pag nahuli sila, hindi sila may bitay kasi inunahan na nila eh. So pero ang Bible din nagkakamali, hindi yan sobra. Hindi mo lang sobra dyan. Tama lang yun. Pag ganun ka-wicked. Okay, tapusin na natin to. Another. So kanina, generic, kung sino man yan. Ito, ang pangalawa, kamag-anakan, mabigat na yun. Paano pag ganito? If thou shalt hear say in one of thy cities, ito pa yung dapat maintindihan natin na hindi ito sa buong mundo. Okay? Hindi tayo inutusan ng Diyos na meron, nabalitaan ko mga loko-loko doon sa kabilang
Ibusin natin yun. Wala kang kailangan doon. Ito may jurisdiction kasi sila. May jurisdiction kasi sila. Kasi ito yung isa sa mga binigay sa kanila. Okay? Kaya po kahit alam ko may batas yan kahit sa Pilipinas, na-establish yan kahit sa Amerika. Sa Amerika, yung mga chismis yan, yung Texas gustong humiwalay eh. Alam nyo ba yun? Kasi maunlad yung Texas, yung California, ganun din. So gusto nilang maging sarili nilang bansa. Mga chismis lang yun kasi pag may napatunayan doon, nagsusulong talaga nun, act of terrorism yun, pwede silang patayin actually. So ganun din. So ito yun, dito nila kinuha yun eh. Pero yun, di pa nga ganun ka-righteous yun kasi ang Amerika, nag-rebelde din yan sa British eh. So pero tayo dito, pag talagang nasasakupan mo, tapos, pumasok daw, certain men and children of Belial. Demonyo po yan, Belial. So anak ng demonyo. May anak po ba ng demonyo ngayon? Dami nga eh. So yan nga po yung pag nagliligaw po nasa tama ka, ililigaw ka pa, mga anak ng demonyo yan. Ito naman buong city, talagang in-invade sila, no? Tinuturuan, kung ano-ano. And have withdrawn the inhabitants of their city, saying, let us go and serve other gods which ye have not known. Okay, interpret ko lang ha. Parang ganoon din kanina, inaakay. Pero ito buong city, ang dami nito. So anong gagawin mo ngayon kung ikaw yung central government? Ano sabi? Thou shalt magtanong ka muna. Kasi mabigat yan eh, no? Totoo ba na gusto niya nang umalis sa Pilipinas? Kung natin, yung Mindanao, di ba? Gusto nilang umuwi dyan. Kaso yung ibang part naman ayaw. Kaya magulo yan eh. Ngayon, nalaman natin, talagang gusto pala nito is umalis sa Panginoon. Again kunwari, for example, yung Pilipinas ay talagang sa Diyos na tunay, tapos may humihiwalay, gusto maging Muslim, for example. Nalaman mo ngayon, totoo. At anong tawag ng Diyos dyan? Such abomination. Rebellion yan. Nasa tunay ka na, ililigaw ka pa. O anong gagawin natin? Kaso pumayag sila eh. Paano yun? Pumayag sila. Ito pong kahit yung Ukraine, alam niyo yung Ukraine, ano ba yung ina-annex nila nung nung mas nauna pa, yung Crimea. Okay, ina-annex siya ng Japan tuloy, ng Russia. Kasi nga, kesyo marami daw sympathizer doon. Anyway, totoo siguro. So, gano'n yun. Kasi pag nagtaksil na sila sa bansa nila, kasi pinanigan nila iba, o syempre, iba naman doon, di yung panic doon. Kumbaga, nag-rebellion nga, basically. So, sa case natin, pananampalataya. Okay, ganito yan. Kahit nito ka na, meron gumaling si Rain, sumikat si Rain. Talino ni Rain. Yung iba, gano'n, nagbe-break loose. Sa mga church, ganyan, ang ginagawa nila is, kakausapin nyo kung sino-sino. Alam mo, si pastor, mali yan sa ganyan eh. So, anong gagawin natin kay Rain? So, yung nakilala kong pastor, ganun ginawa nila. May heresy na dito, hindi naman kinausap yung pastor. Tayo mag-usap. Hindi mo kakausap sila, lilituin mo sila. Mali yun, okay? So, pag gano'n, meron ditong gano'n, anong gagawin natin? Parang ganito din, papatayin natin. Expose natin, para hindi na Ako, pag nainabalitaan akong gano'n, ako sabi, church na agad yun. O, ikaw, mag-depensa mo sa sarili mo, ano sinasabi mo? Yung iba kasi hindi gano'n na style, kaya ang gulo. Ayaw isettle. So anyway, dito, balik tayo dito. Pero yun ang application sa atin nun. Okay? Sumama naman. Ay, bayaan mo na sila. Pwedeng ganun tayo, ganun. Bayaan mo na lang sila. Kaso, abomination daw yun, parang yun, at pagtatasig, rebelde. So, kaya sabi dito, hindi basta-basta yun. Kaya sabi dito, thou shalt surely smite. Ganun din, papatayin din. Gigirahin na. Destroy, pati mga kahayupan nila. So, yeah. Bakit? Parang kanino, parang matakot yung iba na magrebelde. So, again, ang ano natin dito, legit to dahil utos ng Diyos, una. Pangalawa, iba yung gobyerno nila dati. Okay? So, kaya konting adjustment sa case natin ngayon. Thou shalt gather all the spoil of it. So, ninakaw, pero ganun din. Squander, ang tawag doon, sequester. Di ba?
and shall burn with fire the city and the spoil thereof every whit. So sinunog din pala, for the Lord thy God, it shall be an heap forever, it shall not be built again. So paulit-ulit po ito, shall not be built again. Kung alala niyo yung Jericho, ganun din yan, Jericho, di ba? So pero actually may nag-build nun, pero may sumpa doon. Interesado nga na, hindi pa na siya na-aral yun, pero alam ko yung Jericho, sinumpa ng Diyos, wala na mag-build yan. Nung naghinhips yan, sumpa na ng Diyos yan, lahat ng makakita doon, anong city pa yun, bakit di ginagalaw, at ano? Ay, inusga ng Diyos yan eh. Yan ang gusto ng Diyos, kahit sa atin. Pag mayroon talagang loko-loko, nari lang ha, may loko-loko dito, talagang babanatan yan, para, baka may makinig pa dyan or something, di ba, gumaya pa. So, ganun po yun. Pero Jericho, alam ko, may nag-build ulit dun eh. So, sumpa yun, medyo mystery yun eh. Hindi ko alam. Hindi ko pa naaral lang gusto eh. Pero malamang ha, yung nag-build noon, sabi doon, susumpay ng Diyos yun. Okay, so ganun din tayo dapat. Pag sinabi ng Diyos na patayin, ubusin na natin. Again, yung equivalent ha. And there shall cleave naught of the cursed thing of thine hand. So, lahat pala, nung buong city na yon, sinumpa na yun. Kaya naalala yung AI. Kasi sikat na sikat yung AI sa kwenta sa Judges. Kasi nga, doon lang sila natalo eh. And then, may kinuha sila doon. Ang linaw na sabi doon, huwag kayong kukunin, lahat yan, sunugin natin. Okay? Yung ibang ginto, pwede yan sa treasury of the Lord eh. Pero yung particular na laban na yon, wala tayong kukunin dyan. Eh may kinuha sila before ng AI pala. Natalo sila ngayon doon. So yung tinutukoy ditong, pag sinabi ng Diyos na wala kayong kukunin dyan, huwag kang kukunin dyan. So ano equivalent yan sa atin? Alam nyo, kaya mga protestante, hindi sila makabangon doon sa kulto na pinanggalingan nila eh. Alam nyo ba yon? Kaya huwag kayong kaya protestante tayong baptist, hindi tayo protestante. Hindi tayo nagpo-protest kasi hindi na tayo galing doon eh. Yung mga protest, nagbabaptize din ng baby. Eh bakit? Galing ng Catholic yan eh. Kasi hindi na talaga ni-read yung sarili nila doon. Pwede naman nilang gawin, kunwari yan, sina Martin Luther, pwede naman nilang, ano ba yung tunay na church? Doon na lang ako, hanapin ko. I'm sure alam din nila yung baptist ng panahon na yun. Hindi ako maniniwala din nila alam yun. Alam nila yun, mga informed yung mga yan, mga priest. Pero then, tayo tayong sarili natin. Kalabahan yung Catholic, protesta tayo. Pero yung baptist, bahala kayo dyan, kalaban din namin. So ano mangyari sa kanila? Hindi sila makabangon, galing silang kulto, hindi sila So, ganun dito, parang sinasabi dito, dapat kung talagang si Martin Luther ay gusto talaga sa Diyos, hinahanap niya na yung tamang church. Di ba? Parang Diyos, kasi ito parang gusto niya siguro sa Catholic. Siyempre, may mga, ano pa yan eh, may sabihin natin, pinagmamalaki nga nila kaysa galing sila kay Peter, ganyan-ganyan. Siguro gusto yung i-touch yung sarili nila doon. Ayaw nilang lumayo doon. Diba tayo yung lumayo dyan? So parang yung nakikita ko dito na cursed thing yun, tapos ayaw mo umalis. So, sabi dito, pag mga cursed thing yan, huwag mong paghangaran yan kahit ginto pa yan. Okay? Hanggang kung malinaw na sinabi ng Diyos na ano. Pero later, pinayagan sila eh. Yung mga spoils of the war, walang problema. So anyway, dito, kasi talagang matinding ginawa nila, nagdebelde, niligaw sila sa pananampalataya. So yun yun. So yun ang nakikita kong connection sa mga kulto. Pag nakita mo, ay yung ano, yung CCM, ay Bible din naman kunwari yun. Kaso ano yun eh, centralized pa rin eh. Saan nila kinuha yun? Sa Catholic din. Huwag tayong gumaya. Yun ang gusto kong sabihin doon. So basta accursed yan, sino pa na Diyos yan, huwag kang makiyan. Don't touch it. At pag ginawa daw natin yun, that the hand of the Lord may turn from the fierceness. So galit pa lang Diyos doon, tapos makikiisa ka doon, di ba? So para talagang yung galit ng Diyos, ma-pacify, hindi ka na madamay. Yung makikita natin dito eh. Naalala ko yung Benjamin dito. Alam niyo yung Benjamin, yung mga bakla. Hindi lahat bakla doon eh. Judges 19. Di ba? Ni-rape nila yung babae, gusto nilang rape yung lalaki. Eh, hindi binigay, babae na lang. Loko-loko, di ba? And then later, papatayin sila. Bigay sa amin yung mga bakla na yan. Ayaw namin. Eh sana yun lang, di, tapos yung gulo dun eh, kung binigay nila yung mga yun. Eh hindi nila binigay, nakipaglaban sila, kala nila, pinipersonal sila. Hindi na ubo sila halos. Ganun din dito, kaya sasabi dito, huwag kang dahil galit ang Diyos dyan, dapat patayin yan para mawala yung galit ng Diyos sa inyo.
and have compassion upon thee, and multiply thee, and so on. Last, and when thou shalt hearken to the voice of the Lord thy God, to keep all these commandments which I commanded this day, to do that which is right in the eyes of the Lord. Yun. So, tama sa mata ng Diyos yung patayin yung false prophet. Yun lang yung sinasabi doon. So, iyan na natin sarili kasi hindi sikat ang mga ganitong tema ng preaching. Kaya sa Bible yan. So, hindi ko na-expect na maano yung lalim mga bago. Absorb nyo yan. Yan sinasabi. Ulitin ko yung mga 4 na principle lang ha. Dito sa chapter na to. Both sa city, personal, tsaka generic. So, title natin, The Lord Your God Prove It You. So, ganun tayo. Yung iba dito, baka hindi tatagal. May mga alam akong ganyan mga churches. Yung iba, ano sabi ni Pastor? Ganon? Ganon ba talaga yon? Noong una, sinasakyan-sakyan nila. Pero nung bandang huli, kasi hindi talaga sila naniniwala sa sinasabi ng Bible o sa anong iba yung interpretation nila. Bandang huli, aalis din yun. So, ngayon tayo dito, tayo. God is proving you. Sinusubukan tayo ng Diyos ngayon. 3 senaryo nakita natin sa pamilya man yan. Kahit pamilya mo yan. Kahit buong city, hanggang judgment ng Diyos, patayin. Kaya death to the false prophets that turn away from the Lord. So again, hindi tayo papatay physically baka meron dito nag-iisip Sa Amerika pa naman, uso yung mga baril dun Mga si Kuya Jun, nag-iisip. Basta papatayin ko yung namin. Hindi. Okay? Yung tamang paraan. Okay? Doctrine, ginalaban natin yung spiritual. Ang sword natin o baril natin, kasi yun ang equivalent niya. Ito yung baril natin. Aralin mo kasi. Kasi pag ito, nag-preach ka dyan. Mali kayo, ganyan. Mali naman, hindi mo alam. So, pwede equivalent siya sa sniper na duling. Yan. Hindi mo napatay yung target mo. Gets ba? So, aralin mo yan, kaya aralin mo, and then, pangaral, accurate. Yung iba kasi ganun kaya napupuntirya din tayo. Yun nga, tulad physically, papatayin nga natin yung bakla, ganyan. Sino magturo dyan? Si Pastor Rez, ayan. Damay lahat ng baptist, no? Yun ang nangyayari. Exactly yun ang nangyayari pag tatanga-tanga tayo. Kaya, wag. Okay? So, mind the people that telling you, or leading you kung saan. Isa lang ang Diyos, hindi siya nagkakamali. Sinabi niya dyan, datong matayan, walang mali doon. Alamin mo lang exactly kung paano dapat yun. Appropriate justice, prescribe the Word of God, and consider the fact that we owe everything to God. So kahit kung nagkamali man tayo, ang Diyos ay sa Kanya lahat yan. So walang mali pag ginawa mo yun. Alamin mo lang kung paano talaga. Okay? So yun, yung tama-tama rin to, no? Say that balance yung ating preaching. May tanong ba? Wala? Uwi na kayo? Ayan, so anyway, ulit title natin, The Lord Your God Prove It You. Death to the false prophets and turn away from the people of God. People from the Lord. So yun, kaya huwag kayong magugulat, ba't galit tayo sa false teaching? Kaluluwa pinag-uusapan. Okay, let's pray, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa inyong mga salita, Panginoon. Even sa chapter na to, Lord, na malinaw, hindi kami mas maniniwala pa rin sa labas. Napakalinaw yung sinasabi niyong prinsipyo dito. Kamatayan po ang parusa dapat sa mga anak ng demonyo, Lord. Binanggit dito, Lord. At kinumpara nga po yun sa mga false prophet. Anong klase ng tao naglalayo sa inyo, Panginoon? Obviously, ito yung mga kalaban nyo. I pray na lumabang kami according to your will, Panginoon. Tamang laban din. Hindi din kayong papatrap sa hindi kami mababaw, hindi din kami mainitin ng ulo. Kami po ay kumbaga sundalo, Panginoon, sumusunod sa command nyo. And therefore, pati diskarte, method nyo din ang gagawin namin. Kung sinabi sa inyong salita, our weapons of warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. So I pray, aralin pa namin yung salita, Panginoon. Appropriate namin sa aming buhay. Planuhin ito ng maayos, Panginoon. Again, consistent sa Bible study, prayer, and magtupad ng kalooban. Kailangan po, Lord, ingatin bawat isa sa another week. At bigyan niyo kami lagi ng message na ito relevant sa amin. Paglingkod sa amin. So kailangan po, Lord, kayo malalatin. In Jesus' name we pray. Amen.